Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. So, in this video mga katupa, isi-share ko sa inyo yung saan nga ba ginagamit yung kapo. Dahil marami siguro sa inyo dyan na matagal lang naggigitara o matagal lang natutong maggitara pero hindi pa alam kung para saan nga ba yung kapo. So, isa din ako dyan sa mga matagal nang natutong maggitara pero hindi ko pa alam kung para saan talaga yung kapo. So, ang alam ko lang ay para magpaganda ng tunog. Pero ngayon, sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang tunay na purpose ng kapo. Pero bago yan mga katupa, para maintindihan ninyo yung mga sabihin ko mamaya, alamin muna natin yung alphabet ng music. So, dito sa music, mayroon tayong alphabet. So, from A to G. Hanggang G lang kasi wala namang H. Pero dun sa may, mapapansin nyo dun sa may piano or sa organ or keyboard, nagsimula siya sa may letter C. From C to C. C, D, E, F, G, A, B, then back to C. So yan yung alphabet ng music or yun yung tinatawag natin ng mga notes sa music. Diyan sa may keyboard, meron dyang black key. Yun ang tinatawag nating sharp. Ano yung connection nito dito sa ating paggamit ng kapo? So, malalaman natin yan mamaya mga katupa. So, sa may C, yung taas niya ay C sharp. D, sunod-sunod yan sa alphabet. D sharp, E, walang sharp yung E. Then, proceed to F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, then C. Mapansin nyo dyan, yung dalawang letter na walang sharp ay yung E and then B. So ngayon, proceed tayo mga katupa sa purpose ng kapo or yung gamit ng kapo dito sa gitara. So unang purpose ng kapo ay to higher the notes. So ibig sabihin nun, itataas niya yung nota. So halimbawa, yung G, kapag tinaasan natin ng isa, magiging G sharp. Sunod-sunod yan, from G, G sharp, basta tandaan nyo lang yung walang sharp, ibig sabihin nun, proceed na kayo dun sa sunod na letter. So, since yung G ay may sharp, pagkatapos ng G ay G sharp. So, ngayon, i-apply natin ito sa ating paggamit ng kapo sa may gitara. Halimbawa, mga katupa, yung alam mo lang na chords dito sa gitara ay yung basic chords, which are the G, yung G, E minor, C, then D. So, halimbawa, yan lang yung alam mo na chords dito sa gitara at gusto mo matutunan yung ibang key. Then, ang problema dyan, hindi mo abot yung G, halimbawa. Or di kaya, mababa sa'yo or mataas. Kaya kailangan mong mag-transpose. So, yan yung pangalawang purpose ng kapo, is to transpose the key. Halimbawa nga, sinabi ko kanina, nasa key of G ka. So, yung tinatawag natin na key, yun yung root note ng isang chord, ng family chords. Halimbawa, yung G family chords, may video tayo dyan. So, pwede nyong panoorin dito, yung nasa taas, pindutin nyo lang yan. So, proceed tayo. So, ngayon mga katupa, mag-focus lang muna tayo sa may G, sa key of G major. Ngayon, kung gusto mo na abutin yung key of B, pero hindi mo kayang i-play sa gitara yung chord na B, halimbawa ganyan. So meron siyang clip or bar chord siya. So halimbawa nahihirapan ka diyan at gusto mo maging basic lang yung chords mo na gagamitin, gagamit ka ngayon ng kapo. So ngayon, paano mo maaabot yung B na yan, yung key of B major? So ngayon, magsisimula tayo sa may G, kung saan yun yung key na ginagamit mo, G. So, sa tingin mo, saang fret natin ilalagay yung kapo para makuha yung key of B? So, tandaan, yung bawat fret ay tumataas. Pag nilagyan natin ng kapo sa may first fret, ito yung fret na tatawag natin, yung box na yan. Bawat isang fret, tumataas ng isang note. So, G, pag nilagay natin sa may first fret, G sharp. Pag nilagay natin sa may second fret, ang kasunod ng G sharp ay A. Then, kapag tinaasan pa natin ng isa,
Kasunod ng A, meron siyang sharp, A sharp. Then, next to A sharp is B. So, ngayon, ilalagay natin yung capo sa may 4th fret. At key of B na yung ginagamit natin ngayon. Then, yung pa rin yung chords na gagamitin mo, na family chords ng G. So, di ba? So, yan yung pagtatranspose gamit yung capo. Hindi ka na mahirapan kasi nandun ka pa rin sa may chords na kung saan komportable mong gamitin, pero nasa ibang key ka na. Isa pang example mga katupa para maunawaan nyo. Halimbawa, yung alam mo na chords ay D. Key of D. So, yung family chords ng D, D, E minor, F sharp minor, G major, A major, B minor. So, yun yung family chords ng D major. Then, ngayon, kung gusto mo naman abutin yung key of G, pero nasa key of D ka, gusto mo gamitin yung D family chords. Kasi yan yung gusto mo na tugtugin or mas komportable ka dyan. Or anumang rason mo dyan na pwede mong irason. So, hahanapin mo ngayon yung key of G gamit yung capo. So, sa tingin mo, saang fret ilalagay yung capo para makahanap natin yung key of G? So, magbilang tayo. D, isang taas, D sharp. Second fret, E. Third fret, oops, walang sharp yung E. So, F na siya. Then, next fret, F sharp. Tumaas ng isa. Then, next to F sharp, G. So, ibig sabihin, nasa 5th fret yung ating capo. Kapag gusto natin abutin yung key of G. Ngayon, key of D yung gagamitin mo. Diyan ka pa rin mag-stay sa may D. So, ganun mga katupa yung pagtatranspose gamit yung capo. Ngayon, ang mapapansin ninyo, at binanggit ko na kanina, ito na yung pangatlo, para magkaroon ng magandang tunog. So, tama, ito lang yung alam ko dati, para maging maganda yung tunog ng gitara or ng pagtugtog mo kapag may capo. Pero, hindi natin alam kung anong key ko or nasaang key ka, without knowing, sige, English na lang. Without knowing na anong key yung ginagamit mo. So, syempre, mahalaga na malaman mo kung ano yung key na ginagamit mo para hindi ka basta-basta lang na tumutugtog. Then, mahalaga din yan kasi dyan mo mahanap yung range ng boses mo. So, halimbawa, yung kaya mo lang kantahin ay ganitong boses lang. So, kumakanta ka without instrument muna, then, kapag nahanap mo siya sa may family chords or kung anong key yung bagay sa boses mo, then, yun na ang pwede mong gamitin sa pagkanta mo. Magkakaroon ka na ng ideya kung anong key ka. So, halimbawa, mayroon kang kapartner sa pagigitara. Halimbawa, nasa G lang kayo. Then, G din siya. Ngayon, pwede natin gamitin yung capo para magkaroon ng blending sa may tunog ng gitara natin. So, halimbawa, yung isa mong kapartner sa pagigitara, nasa key of G siya. Ngayon, pwede mong paggamitin ng capo yung kasama mo. Para makuha niya yung key of G, pwede siyang gumamit ng key of D using capo in the 5th fret. Ngayon, pwede rin na iba yung chords na gamitin mo, yung family chords. Basta maaabot mo yung key of G. So, halimbawa, ano ba yung malapit sa G? Yung E tsaka F, malapit sa G. E, F, F sharp, G. So, nasa 3rd fret yung capo. Then, ito yung gagamitin niya. Yung family chords ng E. Then, yung kanyang gagamitin naman sa G. Then, mapapansin nyo, yung tunog, yung G, yung main key dyan, or main chord. Then, lagyan natin ng capo sa 3rd fret using the key of E. So, the same tunog. So, magandang gawin yan
na may kapo yung isa, tsaka yung isa naman wala, para hindi pangit pakinggan yung blending ng gitara. So ayan lang naman yung may share ko sa inyo ngayon mga katupa about sa purpose at advantages ng kapo. Sana may natutunan kayo, at kung may gusto kayo itanong about sa gitara, pwede kayong magtanong sa baba sa may comment section. Credit nga pala kay Kuya Kenard na nagturo sa akin ito about sa kapo. So maraming salamat Kuya Nard. So ayun mga katupak, gusto mo na mabangan yung mga susunod kong videos or tutorials, pindutin mo na yung subscribe button na nasa baba at yung bell notification, tsaka yung all para siguradong updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Maraming salamat mga katupak. God bless you. All the glory belongs to God.